Okay, good morning. Ngayon naman ay gagawa tayo ng tokwa at saka soya milk. Yan, so ito na yung ating binabad na soybeans. Soybeans. Yan, so binabad ito ng 8 hours. Yan, 8 to 12 hours pwede siya ibabad and then babalatan siya. Yan, tapos pag nabalatan na ay pwede na siyang i-blender. So ito yung panukat natin na cup. So, ang sukat namin, dahil pang sarili lang naman ay 1:3. Isang cup na soybeans, 3 cup ng tubig. Yan. So, yun ang ginagawa naming sukat. Pero, depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyong gagamitin na sukat. Pero yun, medyo concentrated yun, yung 1:3. Kasi pang sarili lang naman. Siguro, pag pang commercial, kahit mga 1:ilan, kaya 4. Ano? Yan, so ito naman yung ginagamit nating blender. Okay. Yan, okay, so magsukat na tayo ng ating soya beans. Okay, so isang cup ng soya beans. Tapos, lalagyan natin ng tubig. 3 cup ng tubig. Isa lang muna. Yan. Pero syempre, ang ilalagay muna natin ay isa. Pagkalagay natin yung isa, ay i-blend na natin siya. I-blender na natin. Kaya isa lang muna ang nilagay natin para makuan siya, madurog muna siya ng maayos. Tapos pag nadurog na siya ng maayos, siguro i-blend siya ng mga 2 minutes. Tapos pag na-blend na siya ng maayos, ay bago natin dadagdagan ng tubig para mag-mix na siya yung tubig at saka yung yung nadurog na soya beans. Okay, so try natin. Okay. Nakaon yan. Okay, so mag-add na ulit tayo ng tubig. Mag-add tayo ng dalawang cup ulit. Isa pa. Yan. So, bali nakatatlong cup na tayo ng tubig, ano? Tapos i-blend ulit natin siya ng mga 1 minute. Yan, o kaya mga 90 seconds, ganyan. Ayan, so ito na yung natin. Yung na-blend na kumpleto na. 3 cups na yung ating tubig. Ngayon, isasalin na natin siya dito. Yan, so mas maganda kung mayroon kayong tinatawag nilang cheesecloth. Yun ang mas maganda sanang gamitin. Wala kaming cheesecloth, kaya ito na lang. Okay. Okay, so ibubuhos na natin. Hindi sa 2 minutes, pag hindi masyadong na blend o napino yung inyong soya beans, ay pwede naman kayong mag-add pa ng ilang minutes siguro. Another 1 minute na i-blend nyo para pinong-pino yung para makuha yung gatas niya ng gusto, yung milk. Okay, so yan ang kanyang itsura. Ngayon, umaagos yan siya dun sa ilalim. Yan. So, pag hindi na yan umagos, pigain nyo na. Okay, so yan. Hindi na tumutulo halos yung tubig. So, kailangan ng pigain. Yan. So, pipigain na. Yan. So, hanggang maubos yung kanyang tubig, hanggang yung kaya nyong mapiga, yun ang inyong pipigain. Okay, ngayon, kung tapos nyo nang pigain, yung pulp na natira ay pwede yan ipakain sa inyong mga alagang manok, o kaya pwede rin yan haluan ng kalabasa, ng carrots, ng dahon ng malunggay, lagyan ng bawang at saka sibuyas, tapos prituhin. Yan, nagiging patty na siya.
Yan, so maraming pwedeng pagkagamitan ng pulp na yan. Kung gusto nyo daw mag-bake ng mga cookies, pwede rin itong gamitin na extender siguro, ano? Muffin. Yan. Okay, so yan yung ating Pulp. pulp. Okay, so tapos na natin i-blender yung ating soybean. So meron tayong nakuha na, anong tawag dyan? Ito. Milk. Na milk. 2 kaserola halos. Yan. Ito, tsaka ito. Ngayon, nilalagyan to ng konting asin. Yan. Tapos ito ay isasalang sa low fire. So, halu-haluin lang ng paminsan-minsan yung para hindi lang siya magdikit. Yan. Tapos, lagyan ng konting asin. Siguro mga ano to? 1/2 tablespoon. Yan. Okay, so yan muna. Hintayin natin yung 10 minutes matapos. Okay, so patapos na yung pan natin yung 10 minutes. Ilan na? 40 seconds na lang. Bale, sa soya milk, hindi mo siya pakukuluin. Dahil hindi siya mag-boil. Sa soya milk. Sa soya milk. Hindi, i-maintain mo lang yung heated siya. Kasi mas lumalabas yung milk niya pagka Mababa ang init. Oo, mababa Hindi yung masyadong milk. mainit. Pero yung sa tokwa, Actually, pag sa soya milk, pag medyo malapit na siya mag-boil, kailangan patayin mo yung apoy. Buhayin mo na lang siya ulit later. yung sa tofu. Yung sa Yan yung sa tofu, tofu. kailangan mo siya ipa-boil. Pero kailangan hinahalo mo siya. So, mas malakas ang apoy ko dito konti sa Sa tokwa. tofu. Tapos kailangan siyang mag-boil. So, ngayon, after 10 minutes, mag-ano ulit ako ng 5 minutes. So, after 10 minutes, another 5 minutes. So, bakit putol-putol yung oras? Kasi nga, mag-iiba na yung time ko. Iba yung time ko dito sa soya, iba yung time sa ano. Sa tofu. Yan, ito kasing isang kaserola, ito yung para sa paggawa ng soya milk. Yun ay sa paggawa ng tokwa. So, magkaiba yung haba ng oras na sila ay papainitin. Saka yung apoy. Kasi ito, low fire. Low fire na to after 10 minutes. Very low fire na to. So, yung sa 10 minutes, may apoy pa rin siya. Yung 10 minutes kasi, nandito siya sa, ano ba to? Parang medyo medium pa siya. Oo. Pero ngayon, talagang low fire. Low fire na siya. So, ilang minutes pa ulit yan? Mga 5. Another 5 minutes. 5 to 10 minutes. Depende dun sa pagkulo niya. Ito naman, kailangan talaga siya pakuluin. Kaya ito mas lalong hinahalo kasi para hindi mag-settle yung nasa ilalim. Okay. After 10 minutes. After ng 10 minutes, another 5 minutes siyang nakahit. And then, Sa low. malalagyan na siya ng asukal. Lagyan na siya ng timpla. Depende Titimplahan na. sa preference mo ng tamis. Okay, so ito ay ready na for soya milk. Nilagyan na ng asukal. Yan, habang mainit pa. So, yung asukal ay depende lang yun sa kwan ninyo. Preference nyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Yan, so soya milk na ito. Tamisan na ito. Pag para siyang magbo-boil, kailangan i-off yung apoy. Tapos buhayin na lang ulit. Okay, Ito so naman. dapat ay hindi siya talaga yung kukulo. So, yung boiling point natin ay 100. So, pag kukulo na siya, patayin mo na. Ito, yung sa tokwa, pinakulo ko talaga siya. Actually, parang 2 beses Kumulo. kumulo. Tapos, yung texture niya, tingnan mo, para siyang nagko-curd. Parang nagsasama-sama na yung soya. So, yan yung perfect para sa tokwa. Tapos, ito ngayon, So, ito yung mixture ng manaw. kalamansi. O manaw, dayap ang ginagamit dito. Wala kasing kalamansi. Gano'ng karaming dayap ito? Parang isa't kalahan. Isang piraso. Isang pirasong dayap tapos, ba't ang dami niyan? Nilagyan ko tubig at saka asin. May tubig at Sea salt. asin. Sea salt. Isasama natin siya dito. Tapos hindi natin siya gagalawin in 15 minutes. Yan, so ibubuhos yan dyan. Para Pagkabuhos, ay huwag gagalawin. 15 minutes. Yung pinaka-asin niya. Para mag-curd siya. Yung humiwala yung Tubig. yung tubig sa tokwa.
Hintayin natin yan ng 15 minutes. 15 minutes. Hindi ka. Today, so ito na. Ready na yung ating soya milk. Oh, sinalin na sa bote. O, di ba? Sa pitchel at saka sa bote. Papalamig na lang yan at pwede nang inumin. Yan. So, ito pa yung iba. Marami-rami din ng konti yung nakuha. Kalahating kilo yun, ano? Na soya milk. Ay, na soya, ano? Yan. So, yan yung ibang nakuha. Okay, so ito na yung ano? Yung namuo na nakwan. Yung ginawa natin kanina nung nilagyan ng kalamansi. O, ng kwan pala. Daya pa yan, o. Buo na. Yan. So, ilalagay na yan dito sa mold. Dito. 30 minutes natin pinan. So, pinasettle siya ng 30 minutes. Yan. So, ilalagay na natin yan dito ngayon. Yan. Itong mold na ito ay dito yan pipigain para humiwalay yung tubig. Yan, o. Nung nalagyan ng kalamansi, diba, humiwalay na yung tubig ng dayap pala. Humiwalay na yung tubig. Yan. Dito, pipigain yan ng husto dito sa mold. Para mabuo siya na as tokwa, tapos yung tubig niya ay maalis. Okay. Okay, so puno na yung ating pang press. Yan. So, ipipress natin yan ng 20 minutes. Okay, yan. So, puno na. Sinara na, tapos ipipress na. Yan. Yan, may lock yan. Yan, so nakalock na yung ating mold. Okay, so after 20 minutes ay buksan na natin. Yan, alisin na natin itong mga pinaglalagay natin na kung ano-ano. Yan. Buo na siya. Angatin mo na. Oh, okay, so ito na. Meron na tayong tokwa. Homemade tokwa. Oh, di ba? So, ganun lang kasimple ang gumawa ng tokwa. Tapos, ito yung ating soya milk. Okay, so thank you sa panunood. Salamat!